Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programa ang Lunas. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan at kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Pwede nyo kaming sundan bukod sa radyo, sa TV, sa cable channels. Pwede nyo rin po kami sundan online sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube. Hanapin nyo lamang po yung DZRH News o kaya DZRH News Television na channel o kaya po yung sa akin, Cheska San Diego Bobadilla para po sa ating talakayan ngayong gabi dito sa Lunas. At ang pag-uusapan natin ay mga laboratory procedures. Kayo po ba ay recently nakapagpakuha na ng labs? Di ba? Ganyan ang ating tawag eh. Ano-ano ang mga basic na laboratory procedures na pwede nating ipagawa? Pwedeng routine, di ba? May mga routine laboratory procedures. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. As part of our prevention ng hindi po tayo magkakasakit at maagang madetect kung meron mang problema sa ating katawan. Kasama po natin mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Department of Family and Community Medicine. Siya po ang chairperson ng Occupational Safety and Health. Kasama natin si Dr. Nicole Lourdes de la Cruz. Doc, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Ma'am Cheska. How are you? How are you? Oo nga. Doc, it's always our pleasure na makasama ka dito sa ating discussion sa Lunas. And ako naman looking forward lagi to share some very good information about health and wellness and keeping healthy. Ayun. Kaya maganda rin at excited tayong parehas at tayong lahat dito sa ating pag-uusapan dahil yes, nababanggit ang mga procedures ng laboratory kapag pinag-uusapan ng diabetes, hypertension, cholesterol at iba't iba pang mga karamdaman. Pero etong episode na to, solely idededicate talaga natin doon sa mga laboratory procedures na dapat pinapagawa natin lagi on the preventive side o kaya yung mga basic na dapat sana napagawan natin annually or occasionally, Doc, no? So, yan ang magandang pag-usapan. Bakit mahalaga ito, Doc? So, unang-una, dapat talaga, diba, if you really love yourself, you need to give yourself the gift of life, and that means to ensure that you have good health. Kaya dapat sana, no, on our birthday, yun ang ating pinaka-best gift for ourselves, we undergo the common laboratory procedures or tests that we need to at least undertake to make sure that we can have a check on ourselves. Kasi, Ma'am Cheska, ang problema ng mga tao, minsan takot talaga silang malaman kung may mga problema sila. And ang problema kapag ganito, bago mo malaman, late na. As against, if you do preventive management and you do it routinely, no, like you said kanina, no, or periodically doing it every year, then maganda siyang maging isang practice for life. Example, no, kunyari ang edad mo ay nasa working age ka, no, so that means dapat alam mo kung you're fit for work. And normally, what we do pag ito mga edad, the working population, ang mga necessary say every year is of course the basic, which is chest x-ray. Kasi like we know, no, ang respiratory problem, it's always easier to take in, lalo na kung pagod tayo or mababa ang ating mga immune system. So chest x-ray is a must on your every year or on your birthday, accompanied by, of course, if you're less than 40, Ma'am Cheska, you should have at least complete blood count, and then you should have with platelet, no? And then you can have your urinalysis, and then you can have your kung wala ka namang ibang sakit, wala ka pang hypertension, kahit yun lang, no, is enough to at least detect some parameters for observation. Ngayon, kapag lampas ka na sa 40 years old, bukod doon sa ating mga basic na chest x-ray, complete blood count with platelet, urinalysis, you also need to undergo na yung ating blood chemistry.
That means kung above 40 ka na, we do na a check on your fasting blood sugar. We do a check on your cholesterol levels, triglyceride, or yung ating tinatawag na lipid profile. Of course, we do a check on our kidneys through the creatinine. We do a check on our liver to the SGPT. Pero syempre, hindi lang po magtatapos doon. Kasi ang ating mga diet ay sobra namang minsan ay healthy, kaya kailangan pinapacheck mo rin ang uric acid mo regularly. So, ito po yung mga bagay kapag 40 plus, of course, you need to undergo your ECG or your 12-lead ECG testing. Kasi malaking bagay yung early detection for these, no? For any kind of possible chronic illness na kung maaga mong makikita, na maaga siya makokontrol, hindi maaapektuhan ang iyong functionality at work, hindi maaapektuhan ng iyong social life and your family life or your roles in the family. Yun. Pero Dok, nabanggit mo kanina yung mga pinagdadaanan na mga test ay pinapagawa yan kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, yung bagong aplikante ka o kaya ikaw ay mag-a-abroad. Pero marami yata sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, Dok, after that, wala na. Hindi na nagpapa-laboratory. Parang hindi na siya naiisip ipagawa, Dok. Kasi nga po, takot silang malaman. Kasi nga, diba, ang sabi natin, as we age gracefully, of course, our body would also age with us, no? Minsan may mga taong mukha pa ring bata, but internally, they may be, of course, aging gracefully yung kanilang mga organs and other parts na kanilang katawan. So, yun nga yung ating gustong maibigay na mensahe sa ating mga listeners ngayong gabi, na dapat, those things you underwent at the start of your employment, do it pa rin regularly. Siyempre, as you get older, you'll have more tests to be done. But this is just actually a way for us to detect early. Pati nga, ma'am, yung blood pressure check, I mean, how many of us na kung walang na-feel na headache or walang na-feel na kahit anong physical limitation dala ng pagkahilo or nasusukada sa taas ng BP, no, they will not even have their blood pressure check. But in fact, at any point na meron kumukuha ng BP, maganda pa kumuha ng BP kasi baka ikaw yung part ng population na mataas na pala ang BP, Hindi no, ang mo blood alam. pressure. Hindi pa niya alam kasi normal lang ang kanyang pakiramdam kasi yun pala, lahi nila, no, nasa kanilang family line, ang hypertension. So, O kaya, Dok, slim. Payat lang naman ako eh. Pero kasi, sabi nga natin, kapag nasa lahi mo, ang ating kailangan i-monitor, no? Mama, ayun na, ayaw kong sabihin na sakit, ha? Kasi kailangan, pag sakit na, sabihin, sakit na yan, no? So, sa akin, monitoring. So, pag lahi mo ang isang bagay na kailangan i-monitor, dapat i-check mo yan. So, example, if your parents or your siblings have hypertension or diabetes, it would be nice, no, to do a check on these things. So, yung nga, sa hypertension, you can do parang a quick check on your blood pressure, no, sit down for a while, have it checked, and then see. And then hopefully, no, if it's normal, then well and good. And then you check on your lifestyle, baka naman yung work mo is sobrang stressful, so baka the more reason for you to have it checked more often. Kasi stress is a factor to consider, di ba? Aside from diet. Oo. Isa rin na nababanggit, Dok, sabi mo yung age, no, nag-iiba. Minsan hindi natin namamalayan, nag-age na, umiidad na yung ating katawan, yung ating mga organs. May mga tao o may mga na-diagnose na tumaas na daw yung BP niya. Nagtataka sila kasi, Dok, dati naman hindi tumataas ang BP ko 90/70, 90/80, 100/80, 100/70. Sobrang normal. Bakit ngayon sasabihin daw sa kanya ng doktor, ang new normal na niya, 120/80/90. Yun nga po, no? That is really all part of accepting that our bodies also age with us. You know? And yun nga. And then plus, of course, the external factors, the risk factors, na sabi po natin, Ma'am Cheska, sa ating buhay, meron tayong mga modifiable risk factors. What are these, no? Modifiable meaning yung how you handle stress is modifiable. Yung mga vices na yan, no? Yung pag nag-start ka ng isang vice, pero you want to modify that risk, you can stop, no? Stop smoking, stop drinking, no? Or ano pa mga modifiable? Yung area mo where you live, baka naman hindi healthy siya. Example, you're living near a very smoky area, you might have to transfer elsewhere, relocate
para yung asthma ay hindi nag-exacerbate, no? Ganun po, no? So, yung mga ganun ay modifiable risk factors. But then again, no, we have to accept talaga na there are the non-modifiable risk factors, which are, number one, genetic line, no? Your genes, no? Sadly, no, there's nothing that you can do about the genes part, but you can actually at least modify the way you choose your diet, the way you live your life, the way you make healthy choices, no? That's one. Second is age. With age po, there is no way you can modify that kasi talagang tatanda at tatanda talaga tayo, no? At ang ating katawan ay tumatanda, no? Kahit ilan pa yung collagen ang inumin mo at ilagay sa mukha mo, no? Talagang lalabas talaga yung aging. And kaya nga sabi natin, mas maganda ko ang isip mo ang nananatiling young and vibrant. Dahil ang katawan mo would really have to accept the fact that it will really change. Ganyan. Sagutin natin, Dok, siguro sa ating pagbabalik after ng commercial break. Baka ang maging thinking naman din, alam mo naman ng mga Pinoy pilosopo, Dok, talagang wala na talagang magagawa kasi iedad at iedad. So, hindi na sila, yun nga, hindi nagpapacheck up, hindi nagiinom ng supplements, hindi nagme-maintenance medicine kahit pinayuhan na ng doktor, hindi na din nag-exercise kasi ang bagal na daw mag-build ng kanilang muscles at mag-tone ng kanilang body dahil sa edad. So, ano ang sagot ng isang medical doctor dyan sa mga iniisip natin tungkol sa ating age at sa ating kalusugan? Babalikan natin ang discussion kasama si Dr. Nicole De La Cruz, isa pong family medicine specialist. Babalik tayo dito sa programa ang Lunas matapos lamang ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ikalawang bahagi na ng ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po natin ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center at ang kanilang family medicine specialist, si Dr. Nicole De La Cruz. Pinag-uusapan natin yung pag-edad, pinag-uusapan natin yung mga laboratory test na sabi nga ni Doc, dapat napapagawa natin on a yearly basis tuwing birthday natin para hindi natin makalimutan. Pero sinabi din ni Doc na minsan kahit anong gawin natin talaga mag-iedad, kahit anong tago, Doc, no? Kahit anong tago natin sa mga pilegi sa mukha, mahalata pa din yan kasi lahat tayo naturally ay umiidad, dadadagdagan ng ating taon. Para sa mga pilosopo, Doc, na magsasabi, Doc, tatanda naman talaga tayo, mamamatay din ang tao. Ano pa ang sagot natin dyan, Doc? Sasabihin ko sa kanila ganito, alam mo, ang pinakamagandang paraan ay ang maging masaya habang buhay. Kasi mga ganyang, I have patients like that, no? Nagkapong ang hirap mong kausapin kasi nga sa kanila, I'd rather not take. Iba yung mindset, no? Oo.
Yun nga, ma'am, that's the exact word na gusto kong gamit, mind setting. So, pag ganyan po yung ugali ng pasyente ko, ang ginagawa ko lang, I try to show, no, if you do this, ito mangyayari. Kasi sabi tayo, you have the power to control how your life would be or how happy or how fulfilling or how functional you can be even at a late age. Alam mo, ma'am, sa Amang with Bigas, meron kaming above 60 academy sessions every third Sunday. And here, we gather all the individuals na happily aging talaga sila, no? Graceful aging. Mga edad nila, mga 60 pataas hanggang 80 plus. And then they're there, no? Joining our activity, dancing with us, singing with us, learning some new concepts on health, no? So, ibig sabihin, sa kanila kasi, hindi nag-stop ang kanilang desire to live a full life. So siguro, hindi ko to maa-attain, no, yung pag-change ng mindset ng isang tao, ng isang upuan. Pero siguro, ang gagawin for that very moment, I will trust if that person I'm talking to, no, nabibigyan ko ng mga baseline tests, no, to keep healthy. Kapag yan po ay bumalik sa akin na may resulta, I think success na ako na, ma'am. Kasi, ibig sabihin, kahit paano, naibukas ko yung kanyang isip na meron talaga siyang chance, no, na mas mapaganda, mas mapasaya, at maging mas fulfilling pa ang kanyang buhay, whatever age he or she is. Ang ating lang pong factor ngayon dyan, Ma'am Cheska, would be siguro, I think, then yung mental health niya. Baka naman siguro, kaya ganyan ang kanyang pag-iisip, dahil meron tayong ibang bagay na kailangan i-address. Baka yung kanyang pagtanggal ng interes sa buhay ay dala po ng nagsisimula po sigurong senyales or red flag for maybe depression or anxiety. No, mental health now, ma'am, is considered a part, no? If ever na meron tayong mga check-up, ngayon po, most of the physicians now, whatever field, no, they are in, would always do a quick check on the mental health. Kasi nga minsan, hindi sakit pala ng katawan yan, pero sakit ng siguro ng mindsetting. So sa akin po, yun nga, no, kapag medyo piloso po at sinasabi, ay naman, Dok, napatandaan na kasi ako, ano pa bang purpose ng buhay ko? It's a clear sign for me to maybe talk and listen more, to spend time with this patient more. Kasi ibig sabihin, baka may mga bagay pa ako ma-pull out, no? Mga small details that can actually help me address kung ano man po yung kanyang issue. Ma'am, di ba? Definitely it's stemming from somewhere. Baka nag-undergo yan ng some kind of traumatic, di ba? Traumatic event. Baka naman talagang sobrang lungkot niya kasi may nangyari sa buhay niya, no? So those things po would have to be really at least brought out into the conversation. And yun nga po, no? Maybe yung sa dating na I am here, I will listen. Ganyan, yung ganun type. Hindi rin mamadali. Kaya, time talaga to listen, I think. Kasi ang pag-treat sa mga medical conditions, hindi lang yung katulad ng pinag-uusapan natin ngayon, laboratory test o diagnostic tools, hindi lang ganun. May mga prosesong pagdadaanan, may mga interview, may, di ba, therapy yung iba, Dok, ang kailangan, hindi gamot, therapy ang kailangan nila. Or, minsan, ma'am, just someone to listen and someone to talk to. Kasi sabi nga natin, when a person talks about whatever concern meron siya at that moment, yung pag-talk niya, na ilalabas niya po, no, sa kanyang quote-unquote lamesa, ang lahat ng issues niya. Tapos siya bahala kung ano yung kaya niyang i-address. Yung niya kayang i-address, edi pa rin bukas na lang or maybe later, no? Pero ang importante kasi ngayon is at least know, number one, na may concern talaga. And number two, that I can do something about it if I just say something about it. So, hindi ba, Dok, lahat ng nararamdaman, halimbawa, Dok, lagi ako nahihilo, Dok, lagi ako nalalata, so may mga sintomas siyang sinasabi, kumakabog ang dibdib ko, or hindi ako nakakatulog, feeling ko high blood ako. Pero pag tinest lahat, sabi mo nga kanina, nagpa-CBC, nagpa-check ng cholesterol, ang blood pressure okay naman, nagpa-x-ray okay naman ang lungs niya, pero bakit may mga ganun siyang nararamdaman? So, is it possible na normal yung kanyang mga laboratory exams? Yes, ma'am. Very, very, very possible. Ang ano nga po, if I can just share, Ma'am Cheska, no, sa Family Med po kasi we have a concept called PFC. And that stands for patient-centered, family-focused, or community-oriented. So that means po, each patient we see, or each family we encounter, no? Kasi each patient has a family, di ba? Lagi namang ganun yan, no? So,
ang sa amin, kunyari, let's say, tapos na kami, no, sa aming patient-centered approach sa kanya, no, yung kanyang concern, naging dahilan kung bakit nasa amin siya, somehow, ina-address na namin. But still, no, recurrent yung kanyang pagkakahilo, or yung walang ganang kumain, or hindi makadumi, magayon po, no, mga small issues, then that means maybe we have to look further, no, beyond that, and maybe try to see if we can get some information about family. Baka ang family dynamics nila ay hindi healthy, causing some degree of stress, or maybe the family is relocating or changing often ang kanilang place of that they call their home. So pag ganun din kasi, it can affect, no, syempre yung how they will accept yung yung change ba? Kasi change can be difficult sometimes for some people. So, kunyari, let's say, nakita mo na ito yung tapos nakapag na okay na po, ina-address natin yung mga concern. Pero paulit-ulit pa rin, so we'll try to see about the family, maybe may issues, merong dysfunction somewhere. And then, kung hindi pa lang makita, then we try to go further, ma'am, sa community. Kasi nga, sabi natin, some issues, some concerns are not in the person's body, no? Nasa kanyang isip, siguro po, nasa kanyang mga binubuhat na mga bagay-bagay on that particular moment. So, mga ganyan. So, talagang minsan kapag talkative po yung doctor, maganda. Kasi na-at home yung pasyente. Tapos nasasabi niya yung kanyang gustong ilabas na baka kapag family member, hindi niya masabi. Pag ibang tao, mas maluwag niyang nalalabas. Oo. Itutuloy natin sa ating pagbabalik yung talakayan tungkol sa mga laboratory test na hopefully napagawa nga natin o naipapagawa natin every year sa ating birthday o kundi man birthday, basta naaalala natin. Yan ang importante. So sabi nga ni Doc, minsan may mga sintomas na iba't iba tayo nararamdaman pero pag pina-check lahat sa katawan mo, normal naman. Pero ano ang gagawin natin kung sakaling lumabas ang laboratory test mo, may nakita? Pag-usapan natin yan, ano ang next step na gagawin. Tutok lamang po kayo sa ating discussion, sa ating talakayan dito sa programang Lunas. Mga laboratory procedures ang ating pinag-uusapan. Ang nagpapaliwanag po dyan ay si Dr. Nicole De La Cruz ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siya po ay nasa Family and Community Medicine. At syempre kasama niyo rin po Cheska San Diego, Bobadilla. Magbabalik tayo ha. Matapos lamang po ang ating commercial break, dyan lamang po kayo. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan,
ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas, ikatlong bahagi na ng ating discussion. Sana po'y marami kayong nakukuha, maraming information ang nagbibigay ng kaliwanagan din sa ating isip kung bakit pa ang dami daw binigay ng doktor na ipalaboratory niya, Dok, no? Ito'y kailangan ipagawa at baka doon nila makita yung sanhi ng mga sintomas na ating nararamdaman. So, kanina, Dok, bago mag-commercial break, ang pinag-usapan natin may mga sintomas na syempre hahanapin talaga ng doktor kung saan nagmumula yan. Pero sa mga laboratory test, normal naman na lumalabas yung mga resulta. Walang problema. Pero Dok, ano ang gagawin ng isang pasyente? Halimbawa, may resultang hindi maganda. As basic as simulan natin sa blood test. Dok, ano yung mga nakukuha sa dugo? Complete blood count? Ano yung mga nandoon, Dok? Okay. So, yun na nga, ma'am. No? Yun na nga yung dahilan kung bakit ang mga tao ayaw na ayaw magpagawa ng mga ating mga periodic tests or takot annual. Sa resulta, Dok. Takot na takot talaga, ma'am. Yung iba nga, Dok, takot sa karayom pa lang takot na raw sila. Sa resulta pa ba? Yun, ma'am. Tapos kasi, ma'am, ang resulta, ibig sabihin, may next step pa yan. Okay. So, kunwari, let's say, pag basta pa yung mga result, definitely po, hindi matatapos doon ang kanilang usapan ng kanyang chosen attending physician or maybe attending health provider. It can be a nurse or anybody po, a medtech, no?
Of course, only a doctor can prescribe, pero a health provider can be a very good parang advisor din, no? Para at least hindi masyadong nakakatakot. Kasi minsan ang doktor nakakatakot, no? Pag check up kagad, ganyan, no? Baka may bago na itong gastusin, no? Yun ang mga bagay, kaya ayaw na magkasakit eh. Baka magastos, baka pabalik-balik ako, paano trabaho ko, I'll be absent again, mga ganyan, no? So, sabi ko nga, ma'am, no? Yung unang issue, so paano kung may resulta? So kung merong resulta na hindi maganda, yes, the next step is investigate further. Okay, kapag kasi complete blood count po, ang pwede makuha dyan, no? Kung mababa ba ang iyong hemoglobin, no? Or ang iyong hematocrit, which are responsible for at least carrying your oxygenated blood to your organs and back, no? Mga ganyan, no? What else? So you can check kung meron kang anemia. So sa CBC lang po yun. What else? You can also check sa iyong CBC kung meron kang some infection. Baka naman nagkaroon ka na pala ng infection, hindi mo alam, no? Baka naman mataas ang iyong bacterial count, no? Viral count, no? So yan, CBC lang po yan. It can tell so many things already sa ating physician. What else? If you underwent blood chem, no? Pag nag-fasting blood sugar ka, you'll be able to check if there's an issue with sugar control, or maybe if you had your cholesterol check as well, you'll know kung mataas. Kasi ma'am Cheska, minsan kapag mataas ang cholesterol level, yan ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang kanilang blood pressure. No, kung dati siyang hindi, tapos ngayon laging na mataas, baka naman meron tayong other things to check on. Baka naman napadami na yung ibang bagay na hindi maganda o hindi healthy na mga choices sa diet, no? So that can happen, syempre, with those who are unable to choose or at least make or cook their own meals. Part din po kasi ng ating blood chem yung pag-check ng CREA. Kapag si-check kasi ang creatinine count, you are trying to check on the kidneys. Yung SGPT mo, you're trying to check on the liver. So somehow, with that basic blood chem na yan, with your uric acid there as well, no, you can always check, ito pala tumaas. Kaya parang nagkakaroon siya ng kaunting pain sa kanyang talampakan, sa may sakong, kasi tumaas pala yung kanyang uric acid. Or baka naman, kaya pala nagkakaroon siya ng mga sugat na hindi gumagalang, ang taas pala ng kanyang sugar. So, it's not good to have those results kasi ibig sabihin, meron niyang for sure na something to modify in your lifestyle, number 1. Number 2, and maybe lifestyle modification may not be enough and it would now need some medication. And sa ibang tao, pag may medication, pili nila, lalo masisira ang kanilang kidney sa mga gamot, no? So pag ganyan na ka na pag-iisip, you just try to assure them that hindi ito makakasama dahil magkakaroon naman ng paraan para magkapag-monitor. Maganda po, there are many ways to give assurance sa ating mga ganyang mag-isip na mga favorite patients, no? Ganyan. Tapos, ma'am, din pala, ang isa pang bagay na kailangan kong i-emphasize kasi po, kapag kasing nagkakaroon tayo ng ganyan mga monitoring, di ba? Sabi ko nga kanina, may mga, ang mga results natin. So, kapag kunwari, may result na hindi maganda, and that it would require at least refer to the right specialization, then we will do that, no? Sa further assessment and investigation. Kaya nga, ang kinakailangan talaga ay hindi takot yung pasyente sa kanyang kaharap na doktor para madali siya maglabas ng kanyang mga fears kahit na feeling ng iba, yung fear niya ay hindi man nakakatakot. Pero yung nga, takot siya eh. So, i-address mo yun. Kasi takot siya. So, para bumalik siya, di ba? Magsabi siya ng kanyang mga concern, kailangan lang ay open tayo palagi sa ganung mga klase ng conversation. Dapat komportable, di ba? Yung pasyente sa kanyang doktor. Okay. Dok, kailan naman pinapaulit yung mga basic? Dumuna tayo sa basic, no, na pinag-uusapan natin. Kasi minsan pinapaulit talaga yan eh, na may nakitang mataas or mababa ang hemoglobin, o kaya pagdating doon sa mga CREA, uric, di ba? Yan yung mga common. Yes. Cholesterol, yan yung mga medyo tumataas. Tapos, sasabihin ng doktor, paulit mo, tas balik ka sa akin. Okay. Depende kasi yan, Ma'am Cheska, yung pag-ulit. Conforme yan sa edad, no, sa age, or sa risk presented, no, risk factor na presented. Okay. Baka ito yung mga non-modified. O baka naman depende rin po yan sa ating mga nakuhang resulta. So, ibig sabihin, kung kunwari, paglabas ng resulta, normal naman, normally, kapag ang edad mo ay less than 40, you can return after a year. As you age, we would require you to come back more often. No? Siyempre, kapag nakatungtong ka na sa edad na mga above 50 or 55, tapos meron kang strong
risk factors in your family history, then it becomes more often every 6 months. So, ang inyong question, gaano kadalas? Yun po, depende sa ating resulta. So, kung kunwari, let's say, tumaas ang ating cholesterol, tapos nag-undergo na po siya ng BP, no? Tumaas ang BP, mataas po na kanyang cholesterol, nakagamot siya ngayon, ang kanyang blood chem, may mga abnormal na mga values, tapos naggawa ka na ng mga ating mga, di ba yung ating mga referral sa ating mga kapartners sa health industry. Example, nag-employ ka na ng help ng isang dietitian para maayos yung kanyang kinakain. Nag-employ ka ng help ng isang, na maybe kung siya ay kinakailangan talaga ng some degree of movement and exercise, hindi ka ng advice galing sa iyong rehab medicine physician. So, after all the team is already in place, tapos labs lang ang ating usapan, usually, Ma'am Cheska, we repeat this after 6 months, no? Depending, again, on the presenting risk factor. Kung naman, simple lang naman siya, it's nothing too alarming, then 6 months is a good time to repeat it. Oh. Just to at least, ma'am, no? At Be least, sure. Yes, be sure, and at least then to be happy. Kasi baka naman dahil naging maganda ang kanyang pag-comply, o di umayos. So, sasaya siya ngayon. Okay, sige. Sa ating pagbabalik pag-uusapan natin, gaano ka-valid yung sinasabi naman ng pasyente? Hindi na doktora, ito naririnig ko sa mga pasyente, babalik na lang ako kay doc kasi kaya ganyan yung resulta ko kasi daming may birthday nitong nakaraan, napakain ako, tsaka normally yun, kaya nag-manifest daw sa kanilang laboratory. O kaya ang naririnig ko naman, saka na ako na magpapalaboratory kasi nagkakain ako nitong nakaraan at saka, pangit ang pag-aalaga sa sarili, saka na lang pag okay na. Yun ang pag-uusapan ho natin sa ating pagbabalik, paano yan susolusyonan. At saka may may katotohanan ba doon sa reasoning? Again, mindset, sabi nga ni Doc, no? Mindset ng ating mga pasyente. Babalikan po natin ang ating discussion dito sa programang Lunas. Katuwang natin at kausap natin si Dr. Nicole De La Cruz, isang family and community medicine specialist. Pag-uusapan natin yan matapos lamang po ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na ho ng ating talakayan. Ang bilis ng oras pero sana marami ho kayong nakuha sa discussion natin. Kasama natin si Dr. Nicole Lourdes de la Cruz mula po sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siya po ay nandoon sa Department ng Family and Community Medicine. At si Doc nagbabahagi sa atin ng mga kaalaman at reminders na okay, magpa-laboratory, ingatan ng kalusugan, pero minsan kailangan mo din talagang makipagkwentuhan
di ba, sa iyong doktor. Exactly. Oo. Naku. Para Tayo mga kapatid, no, Ma'am Cheska, parang no, sometimes the patient ang nagsasabi kung anong kanyang gustong direction ng kanyang management. Oo, Dok, no? Sabi nga, pala desisyon kaming mga pasyente. Paano nga yun, Dok? May mga naririnig tayo na saka na ako magpapalaboratory kasi ang dami kong kinain itong mga nakakaraang weeks. Baka lumabas daw sa kanyang laboratory result o kaya pag gano'n na ang lumabas. Nadja-justify doon sa mga kinain mo o ginawa mo or nakulangan ka ng exercise recently, Dok. Okay. Kapag ganyan po ang naririnig natin sa ating mga pasyente, hindi mo siya pagagalitan. No? Kasi baka lalong hindi yan bumalik sa'yo. Hindi na babalik. So pag ganyan siya mag-isip, syempre, di ba, parang medyo yan taliwas, no? Wala sa tama, no? Yung ganong klaseng salita. But then again, kasi, sabi nga po namin mga family physicians, no? We take it from where the patient is coming from. So kung ganun ang kanyang mindset, dun kami magsisimula. So ibig sabihin, kung yun ang kanyang iniisip, sa amin, we'll ask, kailan ba kayo huli nagkainan? Kailan ba ganyan? So, other things. So, baka naman kasi, sa dami ng kanyang sinasabi, lalabas din po yung mga ibang bagay na pwede mong gawing pangpalakas ba ng ating goal na siya ay kinakailangang i-manage talaga. Kasi 'di ba ang iniisip niya, kaya mataas yung ganyan ko, yung asukal ko, mataas ang aking cholesterol kasi nga nag-party kami itong linggong to, itong last week panay kami meeting kung saan-saan kami pumupunta. So, pag ganun po, sige, you take it, no? You just take it in, you just listen, and then we will ask other things already about what happened to him, and then in the process, Ma'am Cheska, we will try to re-educate. No? Pag nag-re-educate tayo, minsan ito na yung puntong kami ay nagiging very cautious when we re-educate kasi gusto natin na hindi mukhang teacher yung ating conversation, but rather gusto natin na habang nagtuturo ka lang tama, no, na ilalabas din niya yung kanyang maling nalalaman. So, hindi naman sa kino-correct mo siya, pero kasi kapag ang approach natin ay meron siyang time na magsabi ng kanyang iniisip, tapos you try to suggest yung tama, and then mag-talk siya. So, parang lumalabas, di ba, minsan, galing sa kanya, yung mga bagay din na gusto niyang dapat niyang ginagawa. Oo. So, parang walang walang prasahan, no? Maliman ng kanyang sinasabi, yun kasi ang kanyang pinanggagalingan ngayon. Oo. So, baka naman talaga gano'n ang kanyang problema kasi gano'n lahat ang kanyang buong pamilya mag-isip, no? So, that means it's a bigger problem. Kasi how can you correct one person if the whole family is also not able to correct their own habits? So, yun ma'am. So, pag ganyan po, we will not argue, we will not scold, no? Walang takutan, no? Ganyan. Pero, ilalabas namin talaga yung kung saan siya nanggagaling. Kasi nga, may pinanggagalingan somewhere yan. And that is where we have to start. Oo. Naaalala ko, Doc, yung aking mother-in-law, si Nanay Josie. Hello, Nanay. At ang biro niya kasi, Doc, nung pinapabalik siya ng Dr. Halimbawa, ngayon ay September. Pinapabalik siya ng September. Sabi niya, after Christmas na ako babalik kay Doc. Sabi niya gano'n. Pero kasundo niya itong Doc na to, biro niya lang ito. Sabi niya, after New Year na ako babalik kay Doc para isang pagalit na lang. Para isang pagalit na lang sa akin si Doc. Pero yung ganung mindset, Doc, no? Kumbaga, nakahanap na rin siya finally kasi ng isang doktor na yung magiliw sa kanya, komportable siya at hindi siya nag-aalangan na pumunta kasi daw may mga doktor na siguro kahit sino naman sa atin makaka-relate na ayaw mo doon sa doktor na yun kasi maraming ibabawal. Di ba, Doc? Sa approach na naman yun, kapag kunwari, let's say, yung mga binabawal mo ay hindi na naman sobrang lahat bawal. Kasi na, baka hindi niya kaya, Doc, yes, diba? So, kailangan pag-usapan, yun tama yun, ano nga bang kaya niyang gawin? So, kung hindi niya kayang gawin, how can we modify this para hindi kasing sama? Yun ang naging effect sa kanya. Kasi, ma'am, a change po sa behavior is the most difficult thing to achieve talaga. Kasi a behavior is a person's own choice and own thinking. Talagang hindi mo yan mapabali unless maniwala talaga siya na yung what you're saying ay ang tama. Actually, ma'am, pala bago ka lang po makalimutan po, ang din po kasi ang malimit din pala pong dahilan kung bakit ang mga tao ayaw papacheck up kasi nga sa kanila dahil may work sila. Busy sila na ang time ng outpatient ay hanggang 4 lang ang trabaho ko hanggang 5, no? So ayoko na itong ipa-check up kasi kahit mataas na aking BP, saka na lang kasi
close May na yung deadline pa ako eh. Ito po. Pero ma'am, ngayon po, para lang po ma-share ko lang po, ngayon po, meron na po tayo kasing tinatawag na bukas. Yung bukas po is actually bagong urgent care ambulatory service. This is in all hospitals po na DOH. And they're normally po open at night because ang goal po nito is to at least accommodate all those people na mga nanay na nagkakatid ng mga anak sa araw, so sa gabi, saka sila may time for themselves. Or mga the working population na busy sa araw, sa gabi, mas may panahon for themselves. So, ganun po yung So, through that, we'll be able to at least address or at least detect early mga issues sa health na pwede namang maaga mong makontrol or ma-prevent. At saka Doc, after pandemic, ang mga tao nagkaroon na din ng option ng online consultation, di ba Doc? Kung hindi sila personal na makakapunta. Isa pa yan. So, parang naging, I think mang bahagi din po yan ng universal healthcare kasi nga, you want to make health accessible for all. And that is one way. Kasi nga at least it's going to fit in whatever they're doing in their daily lives. Oo. Kaya minsan kahit nasa abroad ang iyong doktor, makakausap mo pa rin ngayon eh. Unlike before na talagang antayin mo siyang makabalik, Doc, no? Tapos you also had at least yung mga ways to send the reseta, the prescription, kahit nas malayo. Yeah. Oo. At tumatanggap na ang mga pharmacy, mga drugstore ng digital copy, Doc, di ba? Yes po. Basta po ito ay I think na nasa tamang format or may QR code na kanyang sarili. Ayan. So, nagsisimula ho talaga dun sa ating willingness na magpa-konsulta, willingness na mag-undergo ng mga laboratory tests para may reference yung ating mga doktor kung paano tayo tutulungan. True. Very, very true po. Mensahe, Doc, bago tayo magpaalam at bago tayo matapos, ano pong mensahe natin sa mga hindi pa nakakapagpa-laboratory ulit? Okay. Ang aking mensahe po, ang importante ho sa pagiging isang healthy and happy person ay ang at least empowerment on your own health decision. So, ang aking pong pinaka take-home na message is balance. You know, if you work hard, at least balance it with the right amount of care for yourself. And the only way to do this, yung care mo sa sarili mo is to give yourself time to undergo basic laboratory test at least once every year. Ayun. Ito yun ang tanging way, ma'am, no? The only way that you can always detect early or prevent any health concerns. Ayan. At kung budget constraints naman, may mga dyan, affordable at saka yung mga laboratory diagnostic, diagnostic centers, may mga packages na pala yan, Doc, no? Yes, ma'am. Yung PhilHealth has Yakap ngayon po, ha? If you're a PhilHealth member, you can actually have this basic test done for free. Okay. Yes po, in your chosen health facility. So you just have to go there, indicate na you'd like to be under this facility for this year. Mm-hmm. And you can have X-ray, FBS, check ng cholesterol for free, no? Mga ito, basic lab test na hindi mo na kailangan magkaroon ng money out, no? Wala nang financial burden on your family or yourself kasi nga libre basta PhilHealth member ka. Sa mga ospital din yan, Doc? Yes, ma'am. Usually po lahat po ng government. Meron po, basta you just have to ask kung meron siyang Yakap or PhilHealth Yakap program. But Yakap now po, program. usually po ngayon lahat ng under DOH po na ospital ay meron pong PhilHealth Yakap program. Okay. So, muli, Doc, maraming salamat at na-remind kami, na-encourage kami na huwag isantabi ito at huwag babaliwalain na hindi kami makapagpa-laboratory exam on a regular basis, Doc. Maraming salamat po. Thank you. Until next time. Ayan, nakasama po natin at laging nagpapaunlak sa atin dito sa DZRH, programang Luna, si Dr. Nicole Lourdes de la Cruz mula po sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Nakasama natin siya at siya po ay kabahagi ng Department ng Family Medicine at siya po ay nagbibigay sa atin ng mga kaalaman paano ba ingatan yung ating kalusugan. Siya po ay chair ng Department of Family and Community Medicine at ng Occupational Safety and Health ng nasabing ospital. So once again, Doc, maraming salamat hanggang sa uulitin. Thank you, Ma'am Cheska. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po, Doc. Thank you. Thank you. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama po natin ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Nakasama nyo rin ngayong gabi Cheska San Diego Bobadilla at susunod na po ang programang Lunas Extension kasama naman si Faith Salavier Clamor.
Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.